Pwede po kayo matanong? Pwede po kayo matanong? Pwede po, saan po kayo? Hindi, para marinig rin po nila. Sa ikaliliwanag rin po kasi mga Katoliko sila, Katoliko ako. Ako dapat ang nagtuturo sa kanila. Dahil kami mga katikumenong Katoliko. Kailangan pa po ba ng simbahan sa kaligtasan? Yes or no? Ayan, pakinggan ninyo mga kapatid, sa ikatututo ninyo. Tsaka ikatututo nyo rin, sister. Pastor ba kayo? Pastor? Ano? Kailangan pa po ba ng simbahan for salvation? Yes or no? Ano po sagot? Kasi nagtatanong kami, ang tungkulin nyo bilang mga Christians, nagpapakilala kayong Christian, in 3:15 of 1 Peter, dapat ready kayo sa pagsagot sa tanong. Hindi naman pwede magtuturo lang tayo ng magtuturo, lalo na sa hindi kaibayo natin sa pananampalataya, lalo na sa aming mga Katoliko, pag kami nagtanong, hindi nyo naman masasagot. Kailangan ready kayo to answer. Because that is the manifestation of a true Christian according to the Bible. Kaya, kailangan pa po ba ng simbahan sa kaligtasan? Yes or no? We need Jesus Christ. Yung tinatanong ko kasi, kailangan ba ng simbahan sa kaligtasan? We need Jesus Christ. Hindi ko tinatanong kung we need. Talagang we need Jesus Christ. Jesus is Kaya, the way to alam ko na yan sa Pwede Mateo. na kayo umuwi kayo. Pwede kayo makinig para sa ikatututo. Mahirap na. Lalo na sa ating mga Katoliko. Hindi ko tinatanong kasi kung we need Jesus Christ. Alam naman natin lahat yun Tinanggap natin yun sa pamagitan ng sakramento ng bautismo. Ang tanong ko kasi maliwanag kailangan ba ng simbahan for salvation? O saklaw ba sa kaligtasan ang pagsama sa isang simbahan? Yes or no lang po ang tanong ko sa inyo. Ano po? 1, 2, 3. Pass po ba, pass? Okay pa, salamat. Kaya sa susunod, huwag kayong mangangaral sa aming mga Katoliko para kung kami magtatanong, hindi nyo masasagot. Kasi ang ginagawa ninyo, kinasasangkapan kayo ng mga pastor ninyo para maimbitahan sila, at after na maimbitahan nyo sila, paanipin nyo sila sa inyo, iinganyohin ninyo sa mga activities, tapos after maging regular na member, 10% ang kinukuha ninyo sa aming mga Katoliko, 10% ng sahod namin once na maanip kayo sa inyo. Di ba't may tithes and offering kayo? Totoo hindi. May tithes and offering kayo, imposibleng wala. Kaya ako kasi may mga kaibigan akong dating pastor. Dati rin akong anti-katoliko. Kaya alam ko yung pamamalakad ng mga anti-katoliko. Ang gagawin nila, mag-iimbita gaya ng ginagawa nila sister, magbabasa ng mga onting ebanghelyo, John 3:16 to 8 verse 9 of Ephesians, Romans, nasa 5. Tapos after nun, accept Jesus Christ, lay hands, hingin ng Facebook, for what purposes? Kung hindi naman pala kailangan ng simbahan, for what purposes hingin mo yung pangalan ng aming mga kapatid sa pananampalataya? Ayan ang hirap, mga kapatid, mga kababayan. Di ba? Dahil ang bilin sa atin ng ating Panginoon Jesucristo sa 4:17 ng Galacia, sa ating mga tunay na Kristiyano, meron talagang mga magmamalasakit sa hindi mabuting akala. Dahil ang ibig nila, ihiwalay kayo. Saan tayo ihiwalay? Doon sa tunay na kinasasaklawan ng mga Kristiyano na siyang katawan ni Kristo, walang iba kundi ang simbahan. Hindi ang simbahan na bato, kundi yung genuine na simbahan o ecclesia sa Greek, o samahan ng mga sumusunod kay Kristo. Ano ba yung samahan ng mga sumusunod kay Kristo noong unang siglo? Ano ba yung patotoo nun? Una, existed sila first century. Pangalawa, hindi sila malilipol. Pangatlo, sila ang foundation and pillar of truth. Tanong nyo, kayo ba what is the foundation and pillar of truth according to your pastor? Hindi nila alam. The foundation and pillar of truth is the church, because the church is the mystical body of Christ. That's why we need a church to our salvation, dahil ang manifestasyon ng pagtanggap kay Kristo, yung pagtanggap sa utos ni Kristo. At isa, sa kaparaan, kaya naanib tayo sa simbahan na itinayo niya nung unang siglo, at yun ang simbahang Katoliko, sa pamagitan ng binyag sa simbahan, 12:5 ng Deuteronomio sa kanyang tahanan, at hindi born again Christian yon, at hindi youth gig yon. Mawalang galang na mga sister. Dahil wala namang youth gig sa Biblia. Pagbabasahin ko kayo, Old and New Testament, may hawak ka, meron pang youth gig. Ang nasa Biblia, maski sa mga original na manuskrito, Iglesia Katolika Apostolika Romana, simbahang Katoliko. Kaya paano mo sasabihin na tinanggap nyo si Kristo kung hindi nyo tinanggap yung simbahan ni Kristo? Ang simbahan, katawan ni Kristo. Kristo lang tinanggap nyo. Wala yung katawan. Nakakahiya naman yun, yung Kristo nyo, ulo lang. Wala pang Halloween, wala pang November 1, yung Kristo nyo, pugot na. Kaya kailangan talaga nating mga Katolikong magsuri nang sa gayon ay hindi tayo madala ng mga sekta na nagmamalasakit sa hindi mabuting akala upang pagkakitaan tayong mga Katoliko. Kaya maging mapagmasid kayo, dumalo kayo sa banal na misa,
dahil tinanggap na natin si Kristo sa pamamagitan ng presensya ng Eucharistia, because that is this physical body in 26:26 of Book of Matthew. At sa simbahang Katoliko lang natin makikita, matutunghayan ang tunay na pagsamba sa Diyos. Sa 9:1 ng Hebreo, 4:23 ng Aklat ng Juan, merong mga tunay na mananamba, at yung ginagawa ng mga tunay na mananamba sa Kanya, for your information, sister and brother, hindi nagtatatalon-talon at hindi nagpre-praise the Lord, hallelujah. Ang ginagawa, 20 verse 7 of Book of Acts, nagkakatipon at nagpuputol-putol ng tinapay. At yung tinapay na yon ay, according to 26:26 of Book of Matthew, is the body of Christ. And that is the presence of Christ through the Eucharist. At yan ay matatagpuan natin sa simbahan dahil sa 28:20 of Book of Matthew, Christ is with us in the presence of the Eucharist. Wala sila nun dahil sila ay founded by men. Anong pangalan ng pinaka-church niyo, brother? Sige, baka wag kayo mahiya, dahil alam kong lang ka rin kayo, napag-utusan lang rin kayo. Ano ang pangalan ng main church ninyo? Sige po, pwede po. Walang problema. Sige. Okay. Brothers, ito na ang pamphlet. Ito ang tunay na pamphlet sa ating mga Katoliko. Ayan ha. Ito. Tanggapin ninyo yan. Yan, mayroon yung para i-share nyo rin, para makapag-ingat tayo, lalo na kayo kung kayo talagang Katoliko. Dahil alam ko na yung mga bogus niyang mga yan. Ang gagawin nila, gagamitin nila ang pangalan ni Kristo. Sino na magsabi hindi natin tinanggap si Kristo? Simula pagkabata, kilala na natin si Kristo. Therefore, sanggol pa lang tayo sa pamamagitan ng binyag sa simbahan, na siyang validity na binyag ni Kristo in 12:5 of Book of Deuteronomy, tinanggap na natin si Kristo. Dahil ang context ng pagsampalataya kay Kristo, pagtanggap sa utos ni Kristo. Sino naman nagsabing wala sa atin si Kristo para ipatanggap nila yung Kristo nila? Alam nila sa sarili nila, yun lang ang tanging paraan para mapunta tayo sa kanila. Kaya nga hiningi yung Facebook nyo, nandyan sa pamphlet yan. Diba? Kaya ingat kayo mga brothers ha. Ikaw, Katoliko ka rin bro? Ayun. Ayan yung pamphlet. May dyan, nandyan yung natin, yung mga episode ng sagot natin sa kanila. Ayan, yung QR code. I-scan nyo yan. After nyo ma-scan yan, maano nyo yung ating mga episode ng program kung saan sinasagot natin yung mga anomalya at akusasyon nila sa simbahan. Salamat mga bro ha. Buti nakita ko kayo, napaaga kami ng punta. Oh, Jonathan, kumusta? Eto, check up ko na bukas sa Mandaluyong. I need your help again. Bakit? Sige mga brother, ingat. Kulang na pamasahe ng 100. 100? Oo, kulang na 100 na. Pamasahe na, kaya naglilibot ako ngayon para makauwi na ako. Sige, titignan ko kung meron pa dito ha. Ay, baka mawala, baka lang ang pera. Gwapo. 50. Okay na yan? Bahala. Oh, sige, 50. Okay na yan ha. Si Jonathan. Salamat. Sige. Like Mahal naman mo ako talaga. Ikaw na ang susunod na father na laging sasamba sa alaga. 25 pambaon niyo. Apo. Pambaon niyo yung kitchen. Kuya, ikaw nagbibigay sa akin ng pera. Oo. Pang niyo, baon. Magkano yun? 25. Apo. Oh, pambaon niyo na lang to. I-ano niyo na lang, tabi niyo yan para may mabenta kayo. Ayan ha. Sige, salamat. Mag-aral kayo na mabuti. Okay. Sige. Tayo ngayon ay papasok na sa simbahan. Ngayon ay makapagtalaga tayo sa ating Catholic Doctrinal Exposition sa pang-araw-araw. Ayan, pawisan na agad tayo. At yun. Ayan, dito na tayo. Let's go to our work to God. Hey, Brother Jeff. Oh. Live. Ayun, binigyan ko ng pamphlet. Natin. Ang mga puno mo, o Ginoo. Kain muna tayo, kain. Ayaw mo na si Magot. Inuwi lang yung gamit niya. Babalik siya? Babalik din. Sige. Ito nga yung sa amin, sa Malaban. Saan yung Malaban? Dun pa yun, dulo pa. Lalangarin niya lang. Hindi siya ng pamasahe. Okay. At yun mga kapatid, hanggang dito na lang ulit tayo. At nawa ipatnubayan tayo ng mabatalumang Diyos, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. At mabuhay ang simbahang Katoliko. Kaya mga kapatid, makipagkaisa tayo sa ating mga gawain.
kahit sa pamagitan ng pananalangin ng gayon ay magpatuloy pa tayo para sa ating mga projects pang-apolohetiko. Kaya si kapatid na Kirby, hindi nagsasawa, napakasipag niyan. Ayan, kita nyo naman. Ay, hindi. Nanganatulala, parang nagdadasal lang. Binigyan mo mga estudyante doon. Ha? Mga estudyante. Mga estudyante. Para nila. Kasi tumpak na tumpak eh. Ayan, si Brother Kirby, yan po. Ayun. Sige, hanggang dito lang. Mga kapatid. God bless, God bless. Init oh.